So, ang tawag po nila doon sa iglesia ng Diyos na yon, nung una, ano po, isa po sa tawag po ay yung Katoliko. Ano po? Hindi po yung Katoliko na nakikita niyo po sa Quiapo, hindi po yan. Ang tawag po sa lahat sa kanila po noon ay Katoliko. O yan po kasi Greek word, ano po, na katolos, nang ibig lamang po sabihin na universal. Sa, dahil po, nung panahon na yon, kahit saan ka dumalo na iglesia noon, meron pa nga iglesia sa bahay. Mababasa po sa Biblia, may mga iglesia sa bahay noon. Na kahit saan sila pumunta, punta sila ng Roma, isa lang yung kanilang aral na itinuturo. Isa lang yung kanilang practice na pinapractice. Isa lang yung awit na kanilang inaawit. Isa lang yung doktrina na kanilang pinag-aaralan. Punta sila ng Korinto, ganun din. Kunyari, manlalakbay ka nun. Mahilig ka sa mga travel. Mahilig ka sa mga travel. Ano po? Kahit saan ka makarating. Kung noon ay kung dati-dati siguro may ano ka, may bisikleta ka, ano. Kahit saan ka makarating o may eroplano ka, pagdating mo ng Ehipto, ganun pa rin ang aral. Kaya tinawag po silang Katolos. Yan po yung hindi pangalan ng iglesia, kundi ito po isang ano. Ito po isang description po nila, mga kapatid. Gaano po tayo kalapit o kalayo sa iglesia ng Diyos na itinayo sa ibabaw ng bato sa Mateo 16:18. So, definido, merong iglesyang itinayo sa ibabaw ng bato sa Mateo 16:18. Tayo ba'y malayo doon o tayo'y malapit doon? Ano? Kasi kakatwa naman kasing isipin na i-claim natin na tayo yon. Paanong tayo yon? Kailan lang tayo pinanganak, mga kapatid? Di ho ba? 2,000 taon na ho kasi itong pinag-uusapan natin ito eh. Tapos all of the sudden, tayo yon. Ano ho? Eh, Ngayon, para po mawala tayo dun sa ganon, eto po, maglakbay tayo mga kapatid. Maybe 10 years from now, mga kapatid, kung tayo po may buhay at kalakasan pa, baka meron na tayong mga 50,000 denomination. Ang akin pong punto dito, hindi ko po yung tinutuligsa mga kapatid. Kahit umabot pa tayo ng 1 million denomination ng Christian, hindi po yun ang aking paksa ngayong gabi. At hindi ko rin po yun tinutuligsa, mga kapatid. Dahil wala po tayong karapatan kumwestiyon sa realidad. Ano po? Ideally speaking, dapat isa lang. Dahil isang iglesia lang po ang itinayo ng ating Panginoon 2,000 years ago. At ngayong kasalukuyan ngayon, meron tayong 43,000. At ang sabi ko nga po, kung tayo iaabot ng 1 milyong denomination, wala po ako sa posisyon para questionin ko po ang mga denomination na ito na lilitaw. Ano po? Ngayon po, iwanan muna natin yung bagay na ito since ito naman pong yung sinasabi ko naman pong 1 million ay isa lamang pong hypothetical sentence. Maaring hindi naman mangyayari po yon at maaring mangyari din po yon. Pero dito po muna tayo sa realidad. Yung tinatawag natin na in the now at present, meron na po tayong 43,000 denomination. At ang tanong, alin dito sa 43,000 Christian denomination ang totoo? Sapagkat pag pinakinggan po nating lahat po sila'y totoo, mga kapatid. Merong umaangkin na siya daw ay apostol. Ano? Tapos tatanungin mo naman kung kailan natayo yung kanyang iglesia, 1970. Parang nakaka-confuse, ano po, na bakit nagkaroon ng apostol ng 1970, samantalang ayon sa Biblia, ang mga apostol ay nabuhay during the 1st century AD. That was 33 AD up to 60 hanggang 100 AD. Ang kahuli-huli ang apostol nga ay si San Juan, the Beloved, na namatay noong 100 AD. Ano po? Tapos may mababasa ka, merong anghel na nasa silangan. Tapos tatanungin mo, kailan yan, yung anghel na yan? Sasabihin niya 1914. Ano po? Napakarami po. Meron naman sinasabi siya daw ay sugo. Ano? Sugo daw siya. At siya daw ay dukhang pantas na lalaki. At nasumpungan siya sa isang sulok.
at iniligtas niya ng kanyang karunungan ang bayan. So, kanya-kanya pong claim, mga kapatid, na kung saan tayo po'y kasapi doon, mga kapatid. Tayo po'y part ng kasalukuyang panahon na hindi po lingid sa ating kaalaman, mga kapatid, na tayo po'y recently exited to that denomination. Ano po? Na ang tingin naman nila sa atin ngayon ay masamang tao dahil umexit po tayo sa sa denomination po natin. So hindi ko siya babanggitin. Ano po? Kung sino siya. Bahala siya sa kanyang buhay. Pero ang point ko po dito, mga kapatid, how can we be sure na tayo po ay nasa isang totoong iglesia ng Diyos sa ating kasalukuyang panahon? Ang sinasabi ko nga po, based sa data, which you can verify sa sect, 43,000 denomination around the globe, mga kapatid. So, para po magpatuloy tayo sa ating paglalakbay, minabuti po namin na hanapin namin talaga. 'Di ba? Hanapin natin. Siyempre, wag na natin sisihin ang kasalukuyan, mga kapatid. Narito na ho tayo eh. Kumbaga, sabi nga, nandito na eh. Chong, nandito na Chong. Anong gagawin natin? Maglulupasay ba tayo? Nandito na tayo. So, the show must go on. Narito na tayo. This is the reality. 43,000 denomination. So, alin dito ang tama? Ang sabi nga po ni Brad Soro nung nakaraang araw, mga kapatid, bibigyan ko lang po kayo ng update. Brad Chosen One, sabi niya, hanapin natin yung iglesyang yon, sabi niya, na tinayo ni Kristo. Gaano na ba tayo kalayo doon? Tayo ba'y napalayo na doon? O gaano ba tayo kalapit doon? So in that notion, meron talagang iglesia ng Diyos, mga kapatid. O meron talagang iglesia na kung nakasubaybay po kayo sa akin sa mga nakaraan, ang tawag po nila sa iglesyang yon nung una ay Katoliko. Hindi po Roman Catholic na ito pong nakikita nyo ngayon dyan sa Quiapo, yung sa Nazareno, hindi yan. So, Katolikos, it's a Greek word, katolos, na ang ibig lamang pong sabihin nito'y universal church. Kung paano siya naging universal, naipaliwanag din po natin. So, ang tawag po nila doon sa iglesia ng Diyos na yon nung una, isa po sa tawag po ay yung Katoliko. Hindi po yung Katoliko na nakikita nyo po sa Quiapo, hindi po yan. Ang tawag po sa lahat sa kanila po noon ay Katoliko. O yan po kasi Greek word, na katolos, nang ibig lamang po sabihin na universal. Dahil po, nung panahon na yon, kahit saan ka dumalo na iglesia noon, meron pa nga iglesia sa bahay. Mababasa po sa Biblia, may mga iglesia sa bahay noon. Na kahit saan sila punta sila na Roma, isa lang yung kanilang aral na itinuturo. Isa lang yung kanilang practice na pinapractice. Isa lang yung awit na kanilang inaawit. Isa lang yung doktrina na kanilang pinag-aaralan. Punta sila ng Korinto, ganun din. Kunyari, manlalakbay ka nun, mahilig ka sa mga travel. Kahit saan ka makarating. Kung dati-dati siguro may bisikleta ka, Kahit saan ka makarating o may eroplano ka, pagdating mo ng Ehipto, ganun pa rin ang aral. Kaya tinawag po silang Katolos. Yan po yung hindi pangalan ng iglesia, kundi ito po isang description po nila, mga kapatid. Ngayon po, hindi po ako magtatagal masyado rito dahil meron po akong inihandang paksa. Ang pag-aaralan po natin ngayon, gaano ba tayo ang pinakita ko lang po dito na meron talagang iglesia na itinayo ang ating Panginoong Yesus. At yan nga po yung matagal na naming hinahanap at kinakalkal ng kapatid na Angel at kapatid na Soro. At ngayong gabi po, ito nga po siya, mga kapatid. Hindi po tayo matapos-tapos dito upang makasigurado tayo na tayo ba'y malapit doon sa iglesyang yon o napalayo na ba tayo? Naligaw na ba tayo? Nawala ba tayo? Did we lose our journey? Did we lose our diba? Did we lose our direction, mga kapatid?
So, ito po siya, mga kapatid. Ito po yung ating paksa, mga kapatid. Gaano po tayo kalapit o kalayo sa iglesia ng Diyos na itinayo sa ibabaw ng bato sa Mateo 16:18. So, definido, merong iglesyang itinayo sa ibabaw ng bato sa Mateo 16:18. Tayo ba'y malayo doon o tayo'y malapit doon? Ano? Kasi kakatwa naman kasing isipin na i-claim natin na tayo yon. Papanong tayo yun? Kailan lang tayo pinanganak, mga kapatid? Di ho ba? 2,000 taon na ho kasi itong pinag-uusapan natin ito eh. Tapos all of the sudden, tayo yon. Ano ho? Ngayon, para po mawala tayo dun sa ganon, eto po, maglakbay tayo, mga kapatid. Ayan. So, in order for us to, para hindi tayo maligaw, gagamitan siya natin ng compass. We need to know the proper parameter and the proper direction, sabi nga. Kagaya nga po nung nakaraang paksa, di ba, kung ikaw ay nandito sa lupa, madali-dali sa iyo ang paglalakbay kasi may mga streets, di ba? May mga arko. Welcome to Bicol. Ayan, pagka papasok ka na sa boundary ng Bicol, makakita ka ng arko. So most probably, alam mo, nasa Bicol area ka na. Welcome to Pampanga. Ayan. So pag ano mo dun sa arko, uy, Pampanga na pala to. Pero pag nasa Himpapawid ka, mga kapatid, walang ganun eh. Walang arko-arko. Basta pag nasa langit ka, nakikita sa Erica, gaya nga po ng madalas naming ginagawa, wala kang makikita doon kundi langit at saka lupa. Hindi mo nga makita yung ano doon yung bahay kasi talagang mataas na yung eroplano. Ganon din po ang sitwasyon kapag nasa dagat ka. Ano po? Pag malapit-lapit ka sa dalampasigan ng Manila Bay, nakikita mo pa yung white beach ng Manila Bay, Pero pagka nasa open sea ka na, wala ka na rin makikita kundi mga kapatid, kundi langit at saka tubig na lang. So paano ka ngayon aabot sa pupuntahan mo? Iyon nga po, may tinatawag po ang mga piloto at ang mga kapitan ng barko na compass. At ngayon nga, meron pa GPS, Global Positioning System. Kaya hindi sila naliligaw. Talagang ituturo ka ng compass na ito kung saan yung direction na itinuro mo yung pupuntahan mo. Ayun. Kasi kung wala kang ganito, paikot-ikot ka lang sa Himpapawid hanggang sa maubusan ka na ng gasolina, nandun ka lang pala sa umangat ka lang. Pagbagsak ng eroplano, nandun ka rin pala sa Metro Manila kung Metro Manila ka man lumipad, mga kapatid. Ayan po. Upang wag na ho tayong magluwat, ito na po ang ating paksa. Okay. Theologically, yung Mateo 16:18, it is the central. It's the first divine declaration of the church foundation. It shows that the church is built by Christ, founded on the unshakable truth, victorious over death and hell. Ayan. So yung iglesyang yun pala, mga kapatid, sa Mateo 16:18, theologically speaking, ito yung foundation Itinayo through that foundation. Pero hindi pa siya hindi pa siya physically nagsisimula kasi buhay pa ang Panginoong Yesus Buhay pa siya. So panahon pa ito ng ibang evangelization. So yung foundation, itinayo niya doon sa 16:18 sa ibabaw ng bato. Kagaya nga po nito. Illustration lang po ito mga kapatid. Hindi po ito yung actual na Hindi po ito ang actual na picture. Illustration lang po ito. Historically, Christianity as the movement truly began at Pentecost. Act 2. Basahin mo yung buong Gawa 2. Basahin mo yon. When the Holy Spirit was poured out, Peter preached and 3,000 were baptized. The church grew as a living body of the believer. Ayon. So doon sa nagsimula, mga kapatid. So yung itinayo ni Kristo na iglesia sa 16:18, nagsimula siya noong suguin ang banal na espiritu sa mga apostol at 3,000 po ang nabautismuhan, mga kapatid, sa araw na yon ng Pentecost. Ito po yung illustration niya. Hindi po ito yung actual picture. It's an illustration po, mga kapatid. Si Pedro, doon sa Gawa 2, siya yung tumayo doon Kasi akala kasi ng mga taong to dati, lasing yung mga apostol.
Dito po nangyari yung pagkakaroon ng speaking of tongues. Ano po mga kapatid? So sabi nila, ano ba itong mga to? Lasing. Tumayo si Pedro, hindi lasing yung mga yan. Ikatlo pa lang ng umaga. Ibig sabihin ng ikatlo ng umaga, 9:00. So sa pagpapatuloy po ng ating paksahin, mga kapatid, maintindihan ninyo yung Pentecost, ano ba yon, mga kapatid? Kasi napakalaki po, diyan po kasi isinilang ang ating iglesia sa araw ng Pentecost. Yan po yung doon na sila magsimula talagang mag-evangelize. Ano po, itong mga apostol. Okay. Simon, ito po, si Pedro, 33 AD. So, kung ipagpapatuloy mo sa 19, binigyan pa nga ng susi si Pedro. Pero ito po yung ulit illustration, wala pong physical na susi na binigay kay Pedro. Ito po yung makikita lamang po sa mga apostolic churches, doon po sa kanilang doon sa kanilang icons. Ganito po nila dinidescribe, na si Pedro ay binigyan ng susi, pero spiritual po yung susi, wala pong physical. At ito po si Pedro, as a leader of the church. Ayan po. Okay. Meron kasing tanong, mga kapatid, o meron kasing nakabinbin na tanong, na iniwan sa atin doon sa pinanggalingan nating iglesia. Sinasabi niya kasi, yung pastor natin po doon, mga kapatid, na ang 12 apostles daw po ay sa Israel lamang. Hindi daw sila lumabas. Kagaya ni Pedro, ni Tomas, yung basta 12, yung 12 na yon. Hindi daw lumabas at namatay daw yun lahat sa Israel. Tanging si Pablo lang daw po ang nangaral sa buong mundo. Which is kung titignan mo, parang hindi siya it doesn't conform with the hindi siya kumukonforme into the regular prompting of men. Isipin mo, isang tao para sa buong mundo, tapos yung 12 na apostol nandun sa Israel, hindi lumabas. Para lang patunayan na si Pedro hindi nakarating ng Roma. Yun ang ibig niya sabihin po . Anyway, hayaan po natin na ganun kasi nasabi na po niya yun, naturo na, at maaaring tayo po dati naniwala doon. So, meron naman po tayong mga referensya na magpapatunay na kung mag-aaral lang pala tayo, maintindihan natin na hindi po totoo yun, na ang 12 apostol po ay sa Israel lamang nanatili at doon na sila namatay lahat. Tapos si Pablo lang ang lumabas sa iba't ibang bansa. Wala namang eroplano ho nun. Wala din namang sasakyan na mabilis. Ang sasakyan nun karwahe lang. For sure, walang karwahe si Pablo. Kasi hindi siya ganun kayaman. Hindi siya ganun kayaman. At saka kung magkakarwahe ka, ilang taon ka kayang magkakarwahe mula sa Jerusalem hanggang makarating ka sa buong mundo? Yung kabayo kaya, baka laylay na yung dila ng kabayo hanggang sa lupa na, Nakita na ho ba kayo ng kabayo na hindi na tumigil? 10 taon na siyang naglalakad. Hindi na ho siya kumakain ng damo, mga kapatid. Ano kaya itsura ho nun? Anyway, ito po yung patunay po, mga kapatid, na ang mga apostol ay hindi na natili sa Jerusalem, mga kapatid. Mateo 28:18 hanggang 20. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap at sinabi, ang lahat ng kapamahalaan ng langit at sa ibabaw ng lupa ay nabigay na sa akin, sabi ng Panginoong Yesus. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Sino po inutusan? Si Pablo? Ang kausap niya, wala pa ho si Pablo dito, wala pa siya sa picture, Kumbaga sa nanonood tayo ng movie, wala pa sa picture si Pablo. Ang sabi niya, dahil dito'y magsiyaon nga kayo. Sino? Yung 12 apostol. Out gawin ninyong mga alagad ang lahat ng haba, ng mga bansa. Hindi niya sinabing gawin ninyong alagad ang bansang ito, ang Israel. No. Sabi niya, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Pag mga marami, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat
ng mga bagay na inyutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ayun pala. Yung palang Kristo na nagtayo ng iglesia sa 16-18 ay nag-utos sa kanyang mga alagad na magsisiyaon sa lahat ng mga bansa. So, napipicture nyo po yung iglesyang yun, ano? May iglesia siyang itinayo, tapos inutusan niya yung mga apostol na magsiyaon sa lahat ng bansa at bautismuhan. Ano? Yung mga dadatnan ng pangangaral sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inyutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So ano po ibig sabihin nun, ano po, mga kapatid? So talaga ba na ang mga Hudyo ay hindi lumabas? Kasi kung hindi lumabas, bakit uutusan ni Kristo ang mga apostol na yumaon sa buong mundo? Magsiyaon nga kayo. Eh hindi pala sila lumabas. Ano po, mga kapatid? So nagkakaroon na po kayo ng picture ano sa inyong pag-iisip. Ito po. The Jews were not confined only in Israel during the time of the apostles. By the 1st century AD, around the time of Jesus and the apostles, there was already significant Jewish diaspora, meaning that many Jews live outside of Israel, also known as Judea or Palestine at that time. Ayun po. Yung labas ho ng Israel ay Judea, ano po. So pag nakarating ka ng Judea, lumabas ka na. At saka yung Palestine ngayon na naggigirahan silang dalawa, yung Palestine, yung Gaza, no. So kaya hindi po totoo na ang mga Hudyo ay doon lamang sa Israel kasi meron pong tinatawag na diaspora. Ano po ba ibig sabihin ng diaspora? Disperse. Nagkaroon po ng disperse sa mga sa lahing Israel po. Sa panahon pa po 'yan ng sa panahon pa po ni Moises, mga kapatid. Nung sila'y makaptive sa Egypt, mga kapatid, ng 400 taon. Mula po noon, nung pong sila'y maglakbay, nung kunin sila ni Moses at ibalik sila sa land of milk and honey o itong Israel, mga kapatid. Noon pa po, mga kapatid, nagsimula na po silang mag-disperse. Pagkatapos noon, mga kapatid, maraming nangyari po sa Israel. Di ko na ho yan, basahin nyo na lang po sa mga research, Meron na kinapture sila ni Haring Nebuchadnezzar, dinala naman sila sa Babylonia. Ayun po. So, marami pong pagkakataon na nilabas po sila sa kanilang bansa, mga kapatid. Kung ang tawag po doon, diaspora. Jewish diaspora. So, sila po trader. Alang-alang, kasi kung pupunta ka po sa Israel, hindi ka mabubuhay po doon, mga kapatid. Dahil yun, disyerto Napakaliit na lugar. Paano ka magpapastol doon kung doon ka lamang? Kaya po yung paglabas nila, pagpunta nila sa Europa, pagpunta nila sa north of Africa, pagpunta nila sa Iraq, pagpunta nila sa Iran. Noon pa ho yan, mga kapatid. Ang tawag ho dyan, diaspora. Nangalat po yan Nangalat. Kaya nga merong talata sa Biblia, yung pangangalat, di ba? Nasa pangangalat ho yan sila Kaya imposible na ang mga imposible po ng mga apostol hindi lumabas. Kasi noon pa uso na ho yan yung paglabas. Ang tawag nga po, meron tinatawag na Jewish diaspora. Ayun po, tuloy. The Jewish diaspora was widespread due to centuries of conquest like by the Assyrian. Kinonquest sila ng mga Assyrian, Babylonian, and later the Greeks and Romans. Kaya nung panahon pa ni Alexander the Great, nangalat na rin ho yan. Tsaka nung panahon nila, which is the Roman Empire, nangangalat ho sila mga kapatid. Nangangalat sila. Siyempre, nangangalakal sila, nagtatrabaho sila. O kung nasa nung empire, kung nasa ang sentro ng kalakalan, doon sila pupunta. Mangangalakal sila doon, mag-aaral ho sila doon. So they are not, kagaya nung tinuro ng ating pastor, na parang nandun sila sa Israel na pagka lumabas sila doon, masusunog sila. Hindi ho.
Kaya kung titignan ho ninyo yung bansa na yan, connected ho yan sa buong Mediterranean eh. Connected siya sa, sa Syria. Connected siya sa Turkey. Angat ka ng konti, Europe na ho yun. Usog ka ng konti, lalabas ka na dito sa European country. Usog ka pa ng konti, makakarating ka na ng Russia. Bababa ka ng konti, China. Baba ka ng konti, India. Angat ka ng konti sa India, dito po sa tinatawag nila na Pakistan. Ayan po. Tapos kung dito ka naman dadaan sa baba, aangat ka ng konti naman, dito ka sa Egypt. Tapos Egypt, tapos Ethiopia, tapos Libya, tapos marami ho yan eh. Hanggang paikot ho yan. Bala iikutan mo lang yung dagat na yan. Tapos baba ka naman na Saudi, tapos uusog ka pa ng konti, yun, makakarating ka na ho ng India. Tuloy-tuloy po yung ano na yan, yung land. Kaya lahat na maaabot ng kanilang mga paa, mga kapatid, pinupuntahan ho ng mga yan. Ano po? Scattered around the Mediterranean, ito pala, nakasulat na. Word the Near East. Jews were living in the cities like Alexandria. Yung Egypt po yan, nung panahon na yan, isa po sa, kasi yung Alexandria, isa po yan sa high-tech na, na lugar, Antioch, Syria, Rome, Italy, Ephesus, Asia Minor, Babylon, the modern day Iraq, and even as far as Persia and Ethiopia. Ayan po, noon pa po yan. Bago pa ipinanganak ang Panginoong Yesus sa mundo, o bago pa po siya mamuhay, bago pa po siya pumunta sa mundo, nandyan na ho ang mga diaspora, mga kapatid. Ano po? New Testament proof of Jewish presence outside Israel on Pentecost. Ayun po. Yun po yung proof. Ano po? Ang presence ng Israel noong Pentecost. Act 2:5 hanggang 11. Many Jews from different nations were present in Jerusalem. Now, there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. Parthian, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus in Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and visitors from Rome. Ayun po, mga kapatid. Kaya hindi yun totoo. Ito po, isang realization. Para lumawak yung naintindihan natin sa Kristyanismo. Kasi, yung mga nagpupunta sa Pentecost, kasi ako dati, mali din yung pagkakaintindi ko sa Pentecost. Akala ko yung Pentecost, yun ang ibig sabihin ng pagbaba ng Holy Spirit. No. Ang Pentecost, isa po siya sa festivity ng Jewish, mga kapatid. Meron po silang 3 major festivities. Later on po, para po hindi masyadong ma-spoil yung paksa ko, itutuloy ko na lang po yung slide. Pero dito, malinaw. By the record, and you can verify in the Israel history, na before the time of Christ, mga na po sila, diaspora. Yun lamang pong few, nandito, many Jews from different nations were present. Ito, sa una, yung tinatawag na yung mga Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. Yung pong mga yung mga kosyang lang hindi lumalabas. Yung mga manang at saka manong, yun lang yung nanatili na lamang doon sa kanilang bansa. Pero yung hindi manang, yung kagaya sa atin ng mga Pilipino, yung kagaya ko ng mga open-minded, nag-a-abroad ho. Nung pa ho, nag-a-abroad. Yun yung ibig sabihin ng diaspora. Nangalato nag-a-abroad ho sila. Lumalabas po sila sa kanilang bansa. Ayan nga po ang mga pinuntahan nilang mga bansa. Ayan. This shows that Jews traveled to Jerusalem from festival but live elsewhere permanently. Ayun po. So yung nangyari po sa Pentecost, mga kapatid, nagta-travel pala ang mga diaspora from elsewhere at doon sila nakatira sa elsewhere na yon, sa iba't ibang parte ng mundo. And on the day of Pentecost, bumalik lahat sila sa Jerusalem because of the Pentecost festival. So therefore, Pentecost is one of the festival of Jewish religion, mga kapatid. Okay. Ito po yung katunayan. Ito po yung katunayan po na talagang ang mga Israelita po ay nasa labas ng Israel po, mga kapatid. Kasi nung mangaral si Paul and the synagogue in the diaspora. In the book of Acts,
Paul visited Jewish synagogue in many Gentile cities outside Israel. Ito po yung mga talata. Thessalonica 17:1, Corinto, yung sa Thessalonica, ano? Ang ibig po sabihin nitong slide na ito, nung nangangaral si Paul, ang ginagawa ho niya, binibisita niya yung mga Jewish synagogue. Saan? Sa Thessalonica. Paano magkakaroon ng Jewish synagogue sa Thessalonica kung walang Hudyo? Kaya nga diaspora nga ho sila. It means, nasa Thessalonica na ho sila. Ang mga nasa Thessalonica pong pinupuntahan ni Pablo ay mga Hudyo, mga kapatid. Hindi hentil. Nadadamay lang ho yung mga hentil na kahalubilo ng mga Hudyo. Ayan po, ito po nasa Act 17:1. Sa Thessalonica, sabi niya, in the book of Acts, Paul visited Jewish synagogue in many Gentile cities. So yung Thessalonica is a Gentile city, pero may sinagoga ang Jewish, ang Hudyo. Therefore, matatag ang community ng Hudyo sa Thessalonica, mga kapatid. So, diaspora. Sa Corinto, sa Act 18:4, mga kapatid, meron din hong sinagoga doon. Sa Corinto, ang Corinto po kasi, Greek yan sa Greece po yan, yung Corinth. Sa Efeso, 19:8 ng Act, meron din hong sinagoga doon ang mga Hudyo. Anong ibig sabihin nito? Ang dami palang Hudyo sa labas ng Israel, mga kapatid. Hindi ko na lang kinuha yung bilang. So we can assume na they are 1,000. Kasi para magtayo ka ng sinagoga mo sa labas ng iyong bansa, ibig sabihin hindi naman pwedeng 3 lang tayo. Kunyari si Brad Soro at saka si Brad Angel. Brad Soro, magtayo tayo ng sinagoga dito. Di kinatay tayo ng Kunyari punta tayo sa Mindanao, Christian tayo. Tapos kararating lang natin doon, dayo tayo. Uy, magtayo tayo ng sinagoga. Baka katayin ka ng mga Muslim doon. Therefore, makakapagtayo ka lang ng gusali sa isang lugar pag marami kayo, tama? Baka nga yung mayor doon, Hudyo. Baka nga yung kapitan doon, Hudyo. Baka yung governor doon, Hudyo. Doon sa Corinto, doon sa Efeso, doon sa Thessalonica. Kaya nakapagtayo ho sila ng sinagoga sa lugar na yon, mga kapatid. Okay. It's time na makakarinig ho tayo ng sinagoga. Hindi kasi nagsisinagoga ang mga hintil, mga kapatid. Hudyo ho yan. Kapag sa synagogue. Ayan, dala-dala ho nila yan. Hudyo po yan sila. These synagogues served local Jewish communities, proving that Jews were deeply settled in many places. Sibin mo? Alang-alang naman nung kakaukyat pa lang sa langit ni Kristo, nung nag-resurrect siya, bigla nang may on the spot. Isang pitik lang, may sinagoga ng mga Hudyo sa Efeso, sa Corinto, sa Thessalonica. Nagkakaroon ba kayo ng idea? So, ayoko munang mag-interpret, pabayaan natin tong slide na maglakbay. Ano po? The Jewish people during the apostolic era were both in Israel, okay, and spread throughout the Roman Empire and beyond. Isipin mo, napakalawak po ng Roman Empire, mga kapatid. Mula sa Rome, buong Europe, hanggang dun sa UK, hanggang nakarating ho yan ng Russia, mga kapatid, hanggang nakarating ng India, hanggang nakarating ng Ethiopia, ng Arabia. Kaya nga po yung sinasabi ko dati, mas naunang tumawag ng Allah ang mga Arabo bago pa tumawag ng Allah si Muhammad, mga kapatid. Dahil si Muhammad po, 700 AD lang ho yan lumitaw . Kaya po doon sa sinasabi ko po dati sa inyo, yung na-discover ko nga, na si Allah is not a different God, kundi yan nga yung pangalan ng Diyos sa Arabic. Ano po? So, pag-akyat ni Kristo, matatag na ho ang Hudyo sa labas. Ibig sabihin, bago pa ipinanganak si Kristo sa mundo, nasa labas na ho ang mga diaspora, mga kapatid. Kaya nga nakapagtayo sila ng mga sinagoga dyan, sa Corinto, sa Efeso, sa Thessalonica. Ayun. This widespread Jewish presence played a huge role in the early spread of Christianity, as the apostles often started preaching in Jewish synagogue before reaching the Gentiles. Therefore, mga kapatid, ang pinangangaralan pala ni Pablo na isa ring diaspora, mga kapatid, ay mga
kapwa niya Hudyo din na nasa labas ng Israel. Nagigets nyo po? Ang pinangangaralan pala ni Pablo sa labas ng Israel, pinangangaralan nila Pedro, ang mga tinitrace nila Marcos, nila Mateo, ng mga apostol, of course, alam nila yan. They know it. They knew it. Halimbawa, tayo, mga kapatid, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ano? Ako po, nandito ako sa Middle East, mga kapatid. Alam na alam ko yung nasasalubong ko kung Pilipino o hindi. Sa itsura pa lang, alam mo na Pilipino. Kasi may mga kamukha ho tayo eh. May mga Nepal, kamukha ho natin ng Nepal. Yung Thailand, kamukha din natin. Yung Indonesia, kamukha natin. Pero, meron hong one thing in common, ang Pilipino. Pagka kunyari, nakita mo, mukhang Pilipino, gaganon ka lang, oh. Pre, pag hindi lumingon, ibig sabihin, hindi Pilipino. Pero pag pre, uy, kabayan, gaganon. Kabayan ka? Oo, kaya nga pre, ay, kumusta ka na? Gaganon yan. Kaya kahit nakamukha natin ng Nepal, pagka tumawag ka ng kabayan, haharap pagkabayan yan. So, ganun din ho ang mga Hudyo, mga kapatid. Kahit balbasarado ho sila nung nangangaral ang mga apostol sa labas. Kasi sinabi ni Kristo, Goye, lumabas kayo eh. Paglabas nila, siyempre, wala silang kilala. For example, ikaw, lalabas ka. Siyempre, ang uunahin mong pangangaralan, yung kapilipino mo. Halimbawa, pupunta ka dito sa ibang bansa. Bago mo pangaralan yung itik o yung mga Indiano, bago mo pangaralan yung Arabo, baka may Pilipino muna. Which is, yun talaga ang norms, di ba? O, baka may Pilipino, o halimbawa, punta ka ng Italy. O, doon, punta ka sa Italy. Eh, pastor ka. Nandiyan ba si Pastor Mar? Ayan. Pastor ka. Pupunta ka ng Italy, gusto mong mangaral. Sinong pangangaralan mo? Yung mga Italiano? Hindi ka nga marunong magsalita ng Italiano? Diba? Siyempre, ang uunahin mo munang pangangaralan, mga Pilipino na nasa Italy. O, paano mo yun malalaman na Pilipino sila? Pagka linggo, pag nag-ipon-ipon yung mga doon, mga tao. Kabayan ho ba kayo? Hello? Hi. Ako si Pastor Mar. Kabayan ho ba kayo? Pag hindi lumingon, ibig sabihin Nepal yun o kaya Indonesian yun. Pero pagka, hello, hi, ako pala si Pastor Mar, kabayan mo ba kayo? Ay, kabayan! Gaganon yun. Haharapin ka ng kabayan. Kaya hindi po yan imposible, mga kapatid. Based po sa experience ko bilang isang OFW. Hindi mahirap pong hanapin ang kapwa mo Pilipino sa abroad. Una-una sa itsura. Pangalawa sa damit. Pangatlo, siyempre, i-approach mo, kabayan ka ba o hindi? Sasabihin niya, kabayan. Yun. Kuha mo na. Siyempre, pagka kunyari, dahil nga mga apostol yan, may mga kabayan din ba dito? Ganon. Meron. Nasaan? Doon. Pwede ba ako sumama sa inyo kasi mangangaral ako? Anong pinapangaral mo? Pinapangaral ko si Kristo. Ganon. Ganon ba? Tara, merong kabayan doon. Ganon. Diba? Tuwing araw, anong oras kayo nagpupunta rito? Ganon ho ang nangyari exactly, mga kapatid. Ganon exactly ang nangyari po nung panahon ng pangangaral. Pero mamaya, mas maintindihan nyo ito. Tawa nga ako ng tawa kanina, habang ginagawa ko. Kasi hindi ito, hindi ganito yung paksa na ipe-prepare ko. Kaso ang dami pa pala, mga kapatid. Para maintindihan natin, tayo ba'y napalayo doon sa iglesia nyon o malapit tayo? Ito, sige. This widespread Jewish presence played the huge role in the early spread. Kaya nga po, lumaganap ang Christianity noon dahil ang mga nangangaral ay mga Hudyo. At ang kanilang pinangaralan, yung mga kay Hudyo nila na nasa diaspora, nasa labas. Siyempre, they have the same. Kasi ganito yan meron tinatawag na pagkalahi mo, parang may pitik ng dugo, mga kapatid. May lukso ng dugo. Kaya kahit hindi ka kilala, halimbawa ako, kilala ko ba yung dito, si Boying Remulla. Halimbawa, nandito si Boying Remulla. Kilala ko ba yan? Hindi. Pero nung sabi ko, uy, kabayan ka ba? Oo, opo, kabayan po ako. Ay, ganun ba? Kasi mangangaral ako Ipapangaral ko sana si Kristo sa iyo. Ganun ba? Sige, halika rito. Kaya kahit hindi ako kilala ni Boying, pag sinabi niyang kabayan ako, dahil sinabi kabayan din siya, aanuhin ako niyan. I-entertainin ako niyan, most probably, mga kapatid. So, ganun din po. Kaya nga, the spread of Christianity sa labas ng Israel, ang bilis. Kasi nga, ang daming diaspora sa labas ng Israel, mga kapatid, na Israelita din.
Ang katunayan na maraming-marami sila sa labas dahil nakapagtayo sila ng mga sinagoga sa kaya nga yung mga sulat ni Pablo sa mga kapatid sa Roma, ibig sabihin mga Hudyo yon na nasa Roma, mga kapatid, mga diaspora. Nung sumulat siya sa mga kapatid, kaya nga tinawag niyang kapatid eh. Alam niyo ho, ang mga Hudyo, mga kapatid, hindi ka tatawagin kapatid kung hindi ka Hudyo. Tandaan niyo po yan. Pag hintil ka, tatawagin kitang kapatid. No. Kaya sila pag nagtatawagan silang kapatid, it means a lot. It means deeply. Ibig sabihin, kahudyo niya sila ang mga yon. And then, nung dumami na sila, nung dumami na yung Kristiyano sa labas, ano po, siyempre may mga friend naman yung mga Hudyo na mga hentil. O, aakayin na rin nila yung mga hentil. Kaya nagkaroon ho ng debate dyan eh. Kasi nung pangangaralan nila yung hentil, gusto rin ng mga Hudyo, ng mga diaspora, kami, tuli kami eh. O, dapat tuliin nyo rin yung mga hentil. Sabi niya pa, wag na. Huwag na nating anuhin ang mga hentil, gambalain. Ibawal na lang natin yung dugo, yung ganito, inalis sa Diyos Diyos. Huwag nang tuliin, ang tanda-tanda na yan. Anyway, hindi kasama sa slide ko yun, naalala ko lang. Next. Okay. Diaspora from the Greek word diaspora, meaning scattering or dispersion, refers to the movement, scattering, or exile of the people away from their ancestral homeland. Yun ang ibig sabihin ng diaspora in the context of the Bible and Jewish history. So you can verify this in the history of Jewish at saka sa Biblia, mga kapatid. Yun nga po yung mga talata. By the time of Jesus and the apostles, many Jews were living in place like what? Nung panahon ni Kristo, many Jews were living in place like Egypt. Ayan, mga Hudyo nasa Ehipto, Babylon, modern day Iraq, Rome. Oh. Kaya hindi pwedeng hindi nakarating si Pedro ho doon mga kapatid eh. During the time of Christ, ang daming Hudyo sa Egypt, sa Babylonia, sa Roma, sa Syria, Asia Minor. Ang ibig sabihin ng Asia Minor, yun po yung Turkey ngayon, mga kapatid. North Africa. Ang North Africa, napakalawak. Egypt, North Africa. Ethiopia, North Africa. Tunisia, North Africa. Bansa ho ito Libya, North Africa. Dito sa marami pa ho hanggang sa dudugtong yan doon sa doon sa Italy. Yun po ang kadugtong nun. Ayun. Ang haba ho niyan ng North Africa na ho yan. Ayan, nandyan ho. Mga Jewish ho sila, mga diaspora na matatatag ang kanilang community doon. May mga sinagoga po sila during the time of Jesus. These Jews often formed communities, build synagogue, ito pala nasa and still followed Jewish tradition while living outside of Israel. So itong mga ito pala na mga diaspora, they form communities. They build synagogue. Kaya nga kahit nandun sila sa diaspora, napapractice nila yung Jewish religion nila dahil may mga sinagoga sila, may mga sila doon, may mga pari sila doon, mga kapatid. And they still followed Jewish tradition while living outside of Israel. Next. The Jewish diaspora refers to the scattering of the Jewish people from Israel to the other part of the world. It began as early as Assyrian and Babylonian captive. Ayun. Yung Babylonian captive po, nung kinapture po ang Israel ni Haring Nebuchadnezzar. 650 BC. Ayun po. 8th to 6th century BC, continued during the Greek and Roman conquest. Ayan. Tuloy. The New Testament example, Act 2:5, ito po yung nakalagay. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. These Jews had traveled back to Jerusalem from the diaspora to celebrate the Feast of Pentecost. Ayun pala mga kapatid. Ito mga Jewish na ito na nasa pangangalat na may mga community dahil Hudyo sila, pinapractice po nila yung kanilang pagiging Hudyo thrice a year po. Thrice a year po, nagta-travel po sila pabalik po ng Jerusalem to celebrate the Feast of Pentecost. Therefore, Pentecost is one of the celebration of the Jewish people, mga kapatid. Nagta-travel ho sila. Kagaya ngayon,
MCGI tayo. Oh, nung buhay pa si Bes, 'di ba? Kaya kahit saang lugar ka sa mundo dahil member ka ng MCGI, pupunta ka sa Brazil. Oh, kung galing ka dito sa Middle East, oh, magbubuk ka, mag-aano ka, maglilib ka sa boss mo. Oh, 'di ba? Eh tayo dati ilang beses tayo magpasalamat sa isang taon? 4. Ang Joey's naman 3. Kaya kung hindi ka makapunta sa first quarter, sa second quarter ka pumunta. Ganyan din pala ang mga Hudyo, mga kapatid. Bagamat nasa labas na sila ng Israel, marami sila sa labas ng Israel. They are practicing Jewish outside their country. Pero thrice a year, mga kapatid, sila nagta-travel pabalik po ng Israel. Ayan po ang ano nila. That is their custom. Ano po? Significance in the gospel, the diaspora helped spread the message of Jesus quickly because Jewish communities were already in the place across the Roman Empire. Kaya pala ang bilis eh. Kaya pala ang bilis ho nilang mag-spread ng gospel dahil napakarami ho quickly nakalagay the message of Jesus quickly because Jewish communities were already in the place across the Roman Empire. Pag sinabing Roman Empire, hindi ho yun sa Roma lang, yung buong sinasakop po ng Empire of the Roman. Okay. The apostle often began preaching in diaspora synagogue. Act 13:14, 17, 1 hanggang 2. Ito po ang nakalagay sa Gawa 13:14. Datapwat sila pagkahatak sa Perga ay nagsidating sa Antioquia ng Pisidia at sila ay nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. Isipin mo, may sinagoga sa Perga, mga kapatid, sa Antioquia. Oh, hindi sila hintil, mga kapatid. Ang mga diaspora, naninirahan sila sa bansa ng hintil, pero they are practicing Jewish. Ayun. Kaya nga si Pablo, tignan mo, pagdating niya sa Perga, nagsidating sa Antioquia, Antioch, and Pisidia, at sila'y nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Ba't may Sabat doon? Labas nga ng Israel yon, mga kapatid. Therefore, strong ang community nila sa labas ng Israel. Gawa 17:1-2. Pagkahatak nga nila sa Amipolis at sa Apollonia, ay nagsidating sila sa Thessalonica na kinaroroonan ng isang sinagoga ng mga Hudyo. Aha moment. Meron palang sinagoga ng mga Hudyo sa Thessalonica. Nagigets nyo Wow! No? Pag binabasa mo kasi ito, hindi mo maintindihan eh. Kala mo, binabasa mo lang. May sinagoga pala ng mga Hudyo sa Thessalonica. Therefore, alang-alang ang hintil lang sasamba doon. Hindi naman nangangaral ng mga Hudyo sa hintil, mga kapatid. They are the chosen people. Tatandaan po ninyo. They are the chosen people. Maselan yan. Ayaw nilang makiano sa mga hintil. Basta sila, nagbubuo sila ng community na sila lang. Exclusive to them. Hindi nila sinishare ang Jewish sa hindi Jewish. Kaya ho sila ganun eh. Kaya na sinabi ko sa inyo kanina, lalo na dyan sa Hong Kong, kung sino pa ang nag-go Hong Kong. Ang daling kahit na marami rin Indonesia sa Hong Kong. Alam ko po sa may mga taga-Hong Kong dito. Di ba alam mo pagka Pilipina, pagka Sunday, di ba? Alam mo, maingay, ganun. Lalo yung mga Kapampangan, ang iingay. Saka yung mga Ilong, anyapaw! Ay, inyamatan! Naubos ti kwartak! Gaganon. Ningaste! Ano mo yan? Nahigisang ko pera. Di ba? Kaya kung ikaw ay Pilipino at pwede ka nga maghanap ng community mo eh. Di ba? Gusto ako doon sa mga Bisaya Mangid. Marinig mo rin yung mga Bisaya Mangid doon sa isang gilid sa Hong Kong. Ganon din ang mga Hudyo, mga kapatid. Kaya hindi nahirapan ang mga apostol na magpalaganap ng Kristyanismo dahil ang pinupuntahan pala nila sa labas ng Israel ay mga kahudyo nila na diaspora. Paano sila makakasiguro? Ang dali. Siyempre sa language sila, may technique sila para malaman nila yung Ang isa sa technique, punta sila sa sinagoga, maghahanap sila ng sinagoga. Siyempre, pag may sinagoga, for sure, Hudyo yun. Alang-ala sinagoga, hintil doon. Hindi pwede. Anyway, at si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan.
Ayun. Ano? Many diaspora Jews who converted brought the gospel back to their countries. Ayun. Okay. Okay. Punta na tayo sa Pentecost, mga kapatid. So naintindihan na po ninyo ang malinaw ko po na pinaliwanag sa inyo dito na hindi totoo na ang mga Hudyo o ang mga apostol ay doon lamang sa Israel. Mas marami sila sa labas. Sa katunayan, may mga sinagoga sila sa labas. Ang lawa, bansa ho sila nasa mga bansa at matatatag ho ang kanilang community sa mga bansa sa labas ng Israel. Kaya nung utusan sila ni Kristo, 'di ba? Na wala sa kulungang ito. Merong ganung talata. Si Brad Soro na lang ang sa mga gaps ko kasi hindi ko rin nakuha yung mga talatang 'yon. May mga siya sa nawala sa kulungang ito Gusto rin niyang dalin Yun nga yung pinuntahan ng mga apostol, mga kapatid, sa kanilang mga pangangaral. Sila muna. Kaya pala madali silang magpalaganap kasi ang tinatarget nila yung mga Hudyo sa labas. Ayan. And then, siyempre kung yung mga Hudyo sa labas ay may mga best friend na mga hintil, aakayin na lang nila yon. Pero ang main target is yung mga Hudyo din na diaspora. Ayan. Ito po yung Pentecost, mga kapatid. Pentecost was a major Jewish feast. One of the 3 Jews were required to go to Jerusalem. Okay. So meron pong 3 malalaking piyesta. Ang Hudyo na ang mga practicing Jews outside the Jerusalem, they are allowed or they purposely going back to their country 3 times a year. Doon nila i-celebrate yung 3 festivity na yon. Ito po, it commemorated the first fruit of harvest. Yun po yung ibig sabihin ng Pentecost and the giving of the law. But in the Act 2, God chose this day to pour out the Holy Spirit, begin the church, launch a global mission. Yun po yung nangyari sa araw ng Pentecost. Therefore, ang Pentecost, na mali din po ako, akala ko yung Pentecost, kaya naging Pentecost siya kasi yun yung doon, kaya sa pinangalan ng Pentecost kasi yun yung doon binigay ang banal na espiritu. Hindi pala, mali pala ako doon. Talagang ang Pentecost ay isang festival ng mga Hudyo na kung saan ang mga kapatid ng mga Hudyo, sila po, magta-travel sila at babalik sila sa Jerusalem. Ayun. Okay. This was a divine setup. Kumbaga sa sinetap sila ng Panginoon. So, if I continue my slide, mas magiging malinaw po sa inyo. According to the law of Moses, Jewish male were required to go up to Jerusalem 3 times a year. Jewish male. To celebrate a specific pilgrimage feast. Ito po yung mababasa sa Deuteronomio 16:16, Exodus 23:14 hanggang 17. The 3 major pilgrimage festival, Passover, Pesach, and Chag Hamazot. Yan po yung sa Hebrew name. Ito yung Passover, ito yung Exodus from Egypt. Mababasa mo yun sa Exodus 12. So yung the Feast of Passover po, ito po yung sineselebrate nila yung kanilang paglabas sa Ehipto. Yun po yung Passover. Sineselebrate nila yan. And then, ang isa sa sineselebrate po nila yung Pentecost o yung Shavuot, giving of the law. So kung hindi ako nagkakamali, ito yung sineselebrate nila nung ibigay yung 10 utos kay Moses doon sa Horeb. So yun yung Pentecost, mga kapatid. So ito pala, bago pa bumaba si Kristo sa lupa, ganyan na po ang matatag na po yung festivity ng mga Jewish, So dinatnan na lang ni Kristo itong festivity na to. So masiglang-masigla po ang bansang 'yan, matatag, So one of their isa po sa sineselebrate ng mga Hudyo bago pa man ipanganak si Kristo sa mundo hanggang nung nandoon siya, hanggang ngayon po sa kasalukuyan, yung Pentecost, na yung Pentecost na yun, yung Shavuot, na yung giving of the law. Yun po yung 10 the 10 commandments nung ibigay kay Moses yon. So, sineselebrate po ng mga Hudyo po yan. At saka yung pangatlo, Tabernacle Sukkot, God's provision in the wilderness. So, these were times
of celebration, worship, and unity where Israel remembered God's faithfulness and prophetically each one find fulfillment in Christ. So itong tatlong po na ito, Passover, Pentecost, at saka yung Sukkot na sinasabi, ano po yan? Napulpid po lahat yan kay Kristo.